Kaligirang kasaysayan ng Ibong Adarna, isang paksa sa Filipino. Matatalakay ang kasaysayan ng Ibong Adarna, kung anong uri ito ng panitikan, sino ang sumulat ng Ibong Adarna, at ang ilang tauhan ng Ibong Adarna. Ang Ibong Adarna ay isang purido. Ito ay kadalasang nagsisimula sa panalangin o pag-aalay ng may akda sa birhen o sa isang santo. Ang Ibong Adarna rin ay isang tulang romansa, maaaring kurido o awit. Binalbal ang salitang kurido sa salitang Mexicano na buhat sa okurido o isang pangyayaring naganap. Ang kurido ay binubuo ng 8 pantig sa loob ng isang talutod. Ang himig ay mabilis na tinatawag na allegro. Ang tauhan ay may kapangyarihang supernatural, habang ang awit binubuo ng 12 pantig sa loob ng isang talutod. Ang himig ay mabagal na tinatawag na andante. Ang tauhan ay walang kapangyarihang supernatural, subalit mayroong mga pangyayaring kababalaghan. Yan ang kaibahan ng kurido at awit, at ang Ibong Adarna ay isang kurido. Ang buong pamagat ng Ibong Adarna, ito yung orihinal na pamagat. Kurido at buhay na pinagdaanan ng 3 prinsipeng magkakapatid na anak ng Haring Fernando at ng Reyna Valeriana sa kahariang Berbania. Sa kasalukuyan, ang pamagat nito ay Ibong Adarna. Dagdag kaalaman. Sinasabi ng Ibong Adarna ay mula sa Mexico noong 1610 na nakarating sa Pilipinas. Hindi matukoy kung sino ang sumulat. Pangatlo, pinaniniwalaan na ang kwento ay hango sa bansang Europa sapagkat ang pamumuhay doon ay kahalintulad sa Ibong Adarna na mayroong hari, may kaharian at may reyna. Naging tanyag dahil ito ay tinatanghal sa entablado. Subalit maraming nagsasabi na si Jose de la Cruz ang sumulat na may sagisag panulat na Jose Enciso, pero walang ebidensya na siya talaga ang sumulat. Si Jose de la Cruz, tinatawag na hari ng mga Makata sa Katalugan. Isinilang sa Tondo, Maynila noong 20 ng Disyembre 1746. Mahusay sa pagsulat ng tula, kaya marami ang nagpapaturo. Siya di umano ang nagturo kay Francisco Baltasar na tinaguriang prinsipe ng panulaang Tagalog. Siya ay sikat sapagkat tumuturo siya sa mga gustong magsulat ng tula kapag bibigyan siya ng sisyo, no? Kaya tinawag siyang Jose Enciso. Ang Ibong Adarna ay may 100, 1,000 at 56 na sakno, umaabot sa 48 pahina, may 8 pantig, at ang Ibong Adarna ay isang kurido. Mga ilang tauhan. Ibong Adarna, makulay na ibon, ikapitong nag-iiba ang kulay tuwing umaawit. Don Juan, bunso sa prinsipeng magkakapatid, ang pangunahing tauhan. Don Pedro, panganay na anak ni Haring Fernando at Reyna Doña Valeriana. Don Diego, ikalawang prinsipe na sunod-sunuran kay Don Pedro. Ito lang yung pangunahing tauhan talaga sa umpisa. Pero kung babasahin ninyo ang Ibong Adarna, marami ang tauhan. I-komento lamang kung mayroon kayong katanungan. Maraming salamat sa inyong pakikinig.